Pagkatapos gumaling ng binti niyang Shinshin, pakiramdam niya ay isa siyang paru-paro sa sobrang gaan, buong sigla siyang nagtatakbo sa loob ng silungan, masayang ibinabalita sa lahat ng makasalubong niya na kayanan niyang tumayo. Mula sa malayo, napansin siya ni Jiang Yi at napabigkas, "Hoy! Shinshin, dahan-dahan lang, unang lakad mo pa lang yan." Pati si Xu Chongli, na madalas ay hindi niya kasundo, hindi nakaligtas sa masayang balita. Nakakahawa ang saya ni Shinshin, kaya't di nagtagal ay sumali na rin ang lahat sa pagdiriwang ng paggaling niya. Hindi doon natapos ang kasiyahan, nang mabalitaan ng iba na nagising na ang mga kapangyarihan ni Zokir at Lu Kairen, lalong sumigla ang buong silungan. Ramdam ng lahat na puno ng potensyal ang lugar na yon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, si Zhu Haimi ay nanatiling ordinaryong tao. Gayunpaman, wala siyang reklamo, alam niya kung ano ang tungkulin niya at kontento na siya roon. Hindi tulad ng mga mas bata na sabik magkaroon ng kapangyarihan, mas matalino na siya kaysa sa ganitong pagnanais. Bilang isang may bahay, wala siyang balak makipaglaban sa mga halimaw, mas pinahahalagahan niya ang payapang pamumuhay sa loob ng silungan. Bukod pa rito, kailangan din siya ng lugar na yon. Madalas sabihin ni Jiang Yi na ang kabaitan at pagiging kalmado ni Zhu Haimi ay malaking tulong, ang presensya niya ang nagbibigay ng liwanag sa paligid, pinapataas ang moral ng mga tao. Si Uncle Vu, isa sa mga matatanda roon, umaasa sa kanyang malumanay na mga salita para gumaan ang pakiramdam sa kabila ng mga pagsubok. Malinaw na ang tahimik na lakas ni Zhu Haimi ay kasing halaga ng anumang kapangyarihan. Samantala, tahimik na nakatayo si Jiang Yi, pinagmamasdan siyang Shinshin, habang nagtatakbo ito sa paligid ng silungan, namamangha siya sa mga bagay na nagagawa ng kapangyarihan. Ang mga kakayahan na to kaya nitong baguhin ang mundo, na ibulong niya habang nakasandal sa pinto. Parang unti-unti na tayong nag-evolve, nagiging mas mabuti, mas malakas. Siyempre, hindi lahat ay nakaligtas sa hirap ng panahon, pero ang mga nakasurvive ay tila mas tumitibay sa bawat pagsubok. Marahil, sa kakaibang paraan, ito na nga ang susunod na hakbang sa ebolusyon. Sa ikalawang palapag, nakasandal sina Zokir at Lu Kairen sa rehas, at narinig nila ang sinabi ni Jiang Yi. Nagkatinginan sila, nag-aabang sa karugtong ng kanyang iniisip. Noong una, akala ko ang kapangyarihan ng isang tao ay konektado sa kanyang personalidad, ani Jiang Yi. Pero ngayon, matapos kayong makita, parang mas malalim pa yata rito. Tiningnan niya silang dalawa ng malalim. Kier, isa kang doktor, at ang kapangyarihan mo ay pagpapagaling. Lu, mekaniko ka, at ang kapangyarihan mo ay nagpapahusay ng mga makina. Parang ang mga kapangyarihan nyo ay konektado sa kung sino kayo, o baka sa kung ano ang pinakagusto ninyong makamit. Sandali siyang natigilan, at medyo sumimangot habang nag-isip. Baka nga kung gaano kalakas ang kagustuhan mo, ganoon din kalakas ang kapangyarihan mo. Pinag-isipan ng dalawang magkaibigan ang sinabi niya. Dahan-dahang tumango si Zokir. May punto ka, sabi niya. Si Uncle Vu nga, gusto niyang maging mas malakas ang katawan niya, kaya nagising ang kapangyarihan niyang magpalakas ng pisikal na katawan. At si Xu Chongli, dagdag niya, nagising ang kapangyarihan niya nang halos mamatay siya sa lamig. Ang tanging nais lang niya noon ay makaligtas, at ngayon kaya na ng katawan niya na labanan ang matinding lamig. Tama, ani Jiang Yi na may ngiti. At si Liang Yu naman, dahil mahal niya ang martial arts, nagkaroon siya ng sobrang lakas at bilis. Ngumiti ng pilyo si Lu Kairen habang nakatingin kay Jiang Yi. So, kuya, nagising ang dimensional powers mo, ibig bang sabihin, pangarap mo talagang maging warehouse manager, biro niya. Natawa si Jiang Yi, pero tila may naisip siyang mas malalim. Ano nga ba ang pinakanais niya noon? Hindi naman simpleng tungkol sa pag-imbak ng mga bagay ang kakayahan niya. Nagmula ito sa desperasyon, sa panahong gipit sila sa mga gamit at halos imposibleng mabuhay, marahil, ang kakayahan niyang mag-imbak ay bunga ng takot na dulot ng kagutuman at hirap na pinagdaanan niya. Habang iniisip ito, marahang hinimas niya ang kaliwang mata niya, parang nawawala sa sariling pag-isip. Baka pati ang muling pagkabuhay ko bahagi ng kapangyarihang ito, bulong niya sa sarili. Bumalik siya sa kasalukuyan at mumiti. Kapag mas naintindihan natin ang mga kapangyarihan natin, mas magagamit natin ng maayos. Kung gusto nating makaligtas sa mga susunod na pagsubok, kailangan pa nating mas lalong lumakas. Tinawag niya si Lu Kairen na lumapit. Halika, Lu. May ipapagawa ako sa'yo. Nagniningning ang mga mata ni Lu sa kasabikan. Laging handa siyang patunayan ang sarili at tululong kay Jiang Yi. Inabot ni Jiang Yi ang isang makintab na itim na bala mula sa kanyang dimensional storage.
Kaya mo bang gayahin ito? Tanong niya. Maingat na kinuha ni Lu ang bala at sinuri ito. Ito ang tinatawag na Origin Bullet, paliwanag ni Jiangyi. Isang bihirang teknolohiya mula sa Jiangnan District. Napakalakas ng armas na ito kaya kahit mga elite teams bihira lang itong magamit. Nanlaki ang mga mata ni Lu habang tinitingnan ang bala. Malakas na siguro ito. Tumango si Jiangyi. Kahit mga kalaban na may mental shields, hindi kayang harangin ito. Naitakas ko ito noon, at ngayong nagising na ang mechanical powers mo, gusto kong subukan mong gayahin ito. Ngumiti ng may kumpiyansa si Lu. Tingnan ko kung anong magagawa ko. Habang ini-examine ang bala, mabilis na naglaro ang isip niya. Maya-maya, lumiwanag ang katawan niya. Ang Origin Bullet ay gawa sa 12 ng rare metals, kasama na ang titanium, tungsten, at radium. Sobrang mahal ng bawat isa, mahigit $100,000 bawat bala. Napanganga si Jiangyi. Kaya pala sobrang bihira. Pero humiti si Lu ng tuso. Pero ngayon na may powers ako, kaya ko itong gawin. Ang problema lang ay kung saan tayo kukuha ng materials. Walang problema sa materials, sagot ni Jiangyi. Gawan mo ako ng listahan at kakausapin ko sina Xingqian at Xiao Honglian. Kukuhanin namin lahat, kahit kailangang salakayin pa namin ang pinakamalalaking laboratorio sa Tianhai City. Lalo pang lumapad ang ngiti ni Lu. Game! Ipapasa ko agad ang listahan. Habang nagsusulat si Lu sa kanyang satellite phone, dinagdagan pa ni Jiangyi ang ilang rare metals sa request bago ito ipadala sa kanyang mga kontak. Alam ni Jiangyi na walang magtatanong tungkol sa mga intensyon niya. Kahit pa malaman nila kung ano ang binubuo niya, walang makakapigil sa kanya, ni ang mga leader ng Jiangnan. Sa lalong madaling panahon, ang mga rare metals mula sa buong Tianhai City ay nasa kamay na niya. At kapag napaganda na ni Lu Kairen ang mga Origin Bullets, magiging handa na sila para harapin kahit anong kalaban, tao man o mutant. Kailangan nating gamitin ang panahon na ito para mag-upgrade, sabi ni Jiangyi. Para pag dumating ulit ang panganib, mas mataas ang tsansa nating manatiling ligtas. Nagbigay si Jiangyi ng mensahe sa lahat ng mga pangunahing puwersa, at matapos noon, nagsimula ng mag-unahan ang mga puwersa ng Tianhai City sa pagkolekta ng mga bihirang materyales para sa kanya. Sa loob lamang ng ilang araw, naubos na ang lahat ng mahahalagang resources sa buong lungsod, at nakatanggap si Jiangyi ng gabundok na mga mahahalagang materyales. Sa sobrang ganda ng naging resulta, pinuri niya ang kanilang pagsusumikap at ipinadala ang mga materyales sa workshop ni Lu Kairen. Ang misyon niya? Gawin muli ang makapangyarihang Origin Bullet. Kahit pa magaling si Lu Kairen, hindi magiging madali ang gawain ito. Wala silang modernong kagamitan sa ilalim ng lupa na silungan. Ang lahat ay nakasalalay sa pambihirang talento ni Lu sa mechanical engineering na tinatawag niyang divine control over machines, isang espesyal na sangay ng kanyang mga kakayahan. Hindi nagmamadali si Jiangyi, dahan-dahan lang, sabi niya kay Lu. Pagkatapos ng digmaan sa Tianhai City, mukhang matagal pa bago magkaroon ng panibagong laban. Ngunit nang makita ni Jiangyi ang lahat ng materyales para sa Origin Bullet, naisip niya ang isa pang ideya. Tinanong niya si Lu kung magagamit ba ang mga materyal na iyon para makagawa ng bagong combat uniform para sa kanya. Agad na umiiling si Lu Kairen. Kuya, kalimutan mo na yan. Maingat niyang ipinaliwanag, ang Origin Bullet ay idinisenyo para sirain ang mga protektibong kapangyarihan ng mga mutant. Pero kung gagamitin natin ito para sa armor, hindi ito magiging kasing tibay ng suot mong regular armor. Ngumiti siya at ikinumpara, para yang pagkakaiba ng physical resistance at magic resistance. Magiging maganda laban sa mga espesyal na kapangyarihan ang combat uniform, pero hindi ito tatagal laban sa bala, mga enhanced fighters, o mga mutant na parang orc. Tumango si Jiangyi nang nag-iisip. Sandali. Paano kung gawing lining na lang? Para ipatong sa loob ng regular armor bilang dagdag na proteksyon. Kumikislap ang mga mata ni Lu sa tuwa, ayos yan. Habang nagsisimula ng maging proud si Jiangyi sa sarili, agad naman siyang binalik ni Lu sa katotohanan. Pero huwag ka masyadong matuwa. Iba ang paggawa ng Origin Bullet. Ang pagbuo ng suit. Ibang klase yon. Tumawa siya habang binubuka ang mga kamay. Kailangan nating gawing sinulid ang material, tapos i-wave ito para gawing tela. Hindi ganoon kadali. Napabuntong hininga si Jiangyi, napagtanto niyang tama si Lu. Ah, na pala. Mechanic ka, hindi mananahi. Binigyan niya ng nakasisigurong ngiti si Lu. Unahin natin ang Origin Bullet.
Ang combat uniform. Pag-iisipan natin yan mamaya. Ngumiti si Lu. Ayos, kuya. Pagkalipas ng ilang araw, matagumpay na nagawa ni Lu Kairen ang Origin Bullet dahil sa kanyang mechanical genius at kakayahan. Basta't kumpleto ang mga materyales at may sample, madali na lang sa kanya ang mag-reproduce ng mga armas. Inabot niya kay Jiang Yi ang isang maliit na kahon na puno ng maayos na hanay ng mga pilak na bala. Sandali lang, sabi ni Jiang Yi, nakakunot ang noo. Hindi ba dapat itim ang Origin Bullets? Ngumiti si Lu nang may pagmamalaki. In-upgrade ko sila, paliwanag niya, kumikislap ang kanyang mga mata. Coated na sila ng rhodium para mas matibay. Dagdag pa, naglagay ako ng heavy metal toxins. Kapag tumama ang bala, kakalat ang lason at mas magiging malala ang sugat. Nag-alangan si Jiang Yi, nakaangat ang kamay niya sa mga bala. Sandali. Laso ng mga ito. Ngumiti si Lu. Naisip ko na magugustuhan mo yan, lalo na sa pagiging malikhain mo. Agad niyang binawi ang salitang imadiskarte, o walang hiya, at binago ang paksa. Napangiti si Jiang Yi, parang may ilang butil ng pawis na dumaloy sa noo niya. Iyon na lang ang ituturing kong papuri. Pero pagkatapos ay napakunot siya. Paano ko gagamitin ang mga ito kung may lason? Pinawi ni Lu ang kanyang pag-aalala. Hindi gumagana ang lason hanggat hindi pa pinuputok. Kapag nasunog na ang pulbura at tumama sa laman, doon lang kikilos ang lason. Safe hawakan habang hindi pa ginagamit. Ngumiti siya ng pilyo. Pinangalanan ko pa sila, Holy Silver Bullets. Para hindi nila malaman na mula yan sa Origin Bullet. Natawa si Jiang Yi sa katalinuhan ni Lu. Wala kang tigil sa pagpapahanga sa akin. Maingat niyang kinuha ang isa sa mga bala. Sa sandaling mahawakan niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang kirot, parang bahagyang naapektuhan ang mga kapangyarihan niya. Pero dahil kaugnay ng space manipulation ang kanyang abilidad, hindi ito masyadong nakaapekto sa kanya tulad ng maaaring epekto nito sa iba. Habang sinusuri ni Jiang Yi ang mga bala, binitbit ni Lu Kairen ang isang malaking metal na kahon. Halos 2 metro ang haba nito at mukhang mabigat, kahit para kay Lu na sanay ng humawak ng mga makina. Kuya, may munting sorpresa ako para sayo, sabi niya habang nakangiti ng malapad. Buksan mo at tingnan kung magugustuhan mo. Agad na nakuha ng kahon ang atensyon ni Jiang Yi. Nagniningning ang kanyang mga mata. Ito ba ay isang bagong baril? Ngumiti si Lu nang parang alam na niya ang iniisip ni Jiang Yi. Tama ka. Sige, buksan mo na. Hindi mapigilan ni Jiang Yi ang kanyang pananabik, maingat niyang binuksan ang kahon at tumambad sa kanya ang isang set ng mga armas na kulay madilim na pilak. Sa loob ng kahon ay may 2 makikinis na pilak na pistola, bawat isa ay may ukit na violet na pattern. Sa tabi nila ay isang mabigat na sniper rifle, na maayos na nakaayos ang mga bahagi kasama ang tripod at iba pang mga attachment. Sa isang tingin pa lang, alam ni Jiang Yi, isa itong anti-material sniper, eksaktong tipo ng sandatang gustong-gusto niya. Hindi niya napigilang kunin ang mga baril, sinusuri ang bigat at pakiramdam ng mga ito sa kanyang kamay. Habang ginagawa niya yon, sumilay ang isang malaking ngiti sa kanyang mukha. Ang lahat sa kanila ay nararamdaman niyang perpekto. Ukininam! Bulalas ni Jiang Yi, halos sumabog sa saya si Jiang Yi, parang kumikislap ang buong mukha niya sa tuwa. Natawa si Lu sa reaksyon niya, ang mga pistola at sniper rifle na yan ay idinisenyo para gumana kasama ng Holy Silver Bullets. Sa ganitong paraan, kahit sino pa ang makakuha ng mga armas, hindi sila gagana ng maayos kung walang tamang bala. Nagbigay siya ng pilyong kindat. Eksklusibong ginawa ang mga yan para sayo, kuya. Sa sobrang saya ni Jiang Yi, naisip pa niyang yakapin si Lu Kairen, pero sa huli ay nagpasya na lang siyang bigyan siya ng masayang tapik sa balikat. Karen, ang galing mo talaga. Sobrang husay ng gawa mo ngayon. Namula ng bahagya ang pisngi ni Lu sa papuri. Nakita niyang masayang-masaya si Jiang Yi, at napuno siya ng pagmamalaki, wala nang mas masarap sa pakiramdam para sa isang mekaniko kaysa pahalagahan ang kanyang trabaho. Oh, nga pala, dagdag ni Lu na may ngiti. Pinangalanan ko na sila. Ang mga pistola ay tinawag kong White Owls, at ang sniper rifle naman ay Lightning Strike. Tumawa si Jiang Yi habang mas lalo niyang pinag-aralan ang mga armas. Kahit sa gitna ng kanyang pananabik, hindi niya nakalimutang gantimpalaan si Lu para sa kanyang sipag. Sa isang mainit na ngiti, tinapik niya ulit si Lu sa balikat. Ang husay mo, Lu. Ano kaya ang gagawin ko kung wala ka? Sige nga, sabihin mo, anong reward ang gusto mo?
Namula ng husto si Lu Kairen sa papuri ni Jiang Yi, pero hindi maitago ang kanyang kasabikan. Kuya, gustong-gusto kong gumawa ng robot, pwede ba yun? Tanong niya nang may pag-aasam. Napalunok si Jiang Yi sa gulat. Robot. Para kay Jiang Yi, ang mga robot ay parang mga bagay lang na napapanood sa sci-fi movies. Ngat 2051 na, at medyo umunlad na ang teknolohiya para sa prototype robots, pero sobrang mahal ang paggawa ng mga ito, at hindi sapat ang kanilang performance para gawing pangmaramihan. Hanggang ngayon, wala pang bansa ang nakapag-deploy ng totoong robot army, mga hobbyist lang ang kadalasang nakakapagbuo ng simpleng exoskeletons. Napansin ni Lu ang pag-aalinlangan ni Jiang Yi, kaya't mumiti siya ng bahagya. Ang totoo, sobrang hilig ko talaga sa mga robot. Kaya nga ako pumasok sa mechanical engineering. Ang pangarap ko talaga ay makabuo ng isang robot. Saglit siyang yumuko, pero nagmingin muli ang kanyang mga mata dahil sa determinasyon. Noon, akala ko imposible, libo-libong parte ang kailangan at sobrang komplikado. Pero ngayon, dahil sa divine control ko sa mga makina sa tingin ko kaya ko nang gawing totoo. Nakita ni Jiang Yi ang kumpiyansa sa kanyang mga mata habang pinipisil ni Lu ang kamao niya. Ang mga mutant ay nagagawa ang mga bagay na imposible para sa normal na tao. Ngumiti si Jiang Yi nang may pananabik. Kung iyan ang pangarap mo, gawin mo. Susuportahan kita. Nawala saglit ang kasabikan ni Lu at saglit siyang nag-alinlangan. Pero ang paggawa ng robot ay mangangailangan ng maraming materyales, sabi niya nang may pag-aalala. Walang kagatol-gatol na inalis ni Jiang Yi ang kanyang pagdududa. Huwag mo nang intindihin yan. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Para sa kanya, hindi malaking problema ang pagkuha ng mga materyales. Paano nga ba magiging mahirap maghanap ng mga parte sa isang napakalaking lungsod tulad ng Tianhai? Hindi niya alam na ang simpleng pangakong iyon ay magdudulot ng matinding abala sa hinaharap, hindi niya agad naisip kung gaano kahirap hanapin ang mga materyales na kailangan para sa isang robot. Biglang napansin ni Jiang Yi ang isang email na pumasok sa kanyang telepono. Nakalagay sa subject line, from the office of the commander of the Jiangnan region. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinira ba ni Baili Changqing ang pangako niya at ibinunyag ang kinaroroonan ko, bulong niya sa sarili habang naguguluhan. Nakita ni Lu Kairen ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Jiang Yi at agad siyang nag-alala. Kuya, anong nangyari? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang utang ay binabayaran, hindi tinatakbuhan.